So ituloy natin kanina sabi natin ang lecture natin ngayon ay sa farming system. So ano bang definition natin ng farming system? O nga pala, andito tayo sa vegetable production module. So gagamitin natin ito mamaya bilang example at gagamitin natin sa pagde-define dito sa farming system. So dito sa inyong lecture, sana pala paghabang dinidiscuss natin to, hawak-hawak nyo itong inyong hard copy or soft copy na inyong lecture. So sabi dito, farming system is defined as a farming pattern or mix of farming enterprise that a family allocates its yung ina-allocate niya yung resources. Ano ba yung mga resources ng isang pamilya o isang individual or isang tao, isang kumpanya. Ito yung land, labor, and capital. To efficiently exploit the existing environment, yung agroclimatic condition ng isang lugar. So ano ba yun? O yung rainfall, yung soil radiation. Actually dito pala, hindi lang agroclimatic kundi yung socio-economic din, kasi binabanggit din dito yung market, credit infrastructure, and service institution. So pag sinabi natin environment dito, ito yung agroclimatic at saka yung socio-economic condition. Pwede rin dyan yung sa peace and security, parang yung sa na-discuss natin sa site selection, yung mga socio-economic considerations doon. At sabi dito, to attain for the attainment of the family's goal. Ano ba yung goal ng isang pamilya o ng isang kumpanya o ng isang individual? Kasi hindi naman laging pamilya. Actually ito kasi binase ito sa itong definition na to, binase kasi ito sa isang pamilya. Kasi usually dito o kahit naman sa buong mundo, usually mga farming system, ang talaga nagmamanage dito ay isang pamilya. Para bang yung pinaka basic isang pamilya. So regardless kung ilan na ng anak sa pamilya na to. So ano ba yung goal ng isang pamilya, or kung mas ile-level up natin, mga kumpanya or isang individual na nagpa-farm. Ito ay yung sabi dito yung increased income and improved quality of life. Syempre kaya tayo ay nagsasaka or nagpa-farm ay para syempre kumita. At actually itong farm na sinasabi dito, hindi naman lagi ito yung itong nandito sa harapan natin ngayon na halaman na tinatanim. So meron din tinatawag na poultry farm, goat farm, tilapia farm, ganon. So yung farm, pag sinabi natin itong farming system, hindi lang ito yung hindi lang ito yung sa crops. Kasi pag sinabi natin farm, pwedeng ang pina-farm natin or inaalagaan natin ay hayop or mga halaman. Kung halaman yung inaalagaan natin, or kung ang bida sa isang farming system ay halaman, ang tawag doon ay crop-based na farming system. Pero kung ang bida doon ay hayop, ang tawag doon ay animal-based farming system. So dito, sa harapan natin ngayon, ayan, nakikita nyo itong vegetable production module na to. At basically dito sa buong region 3, most ng region 3 ay crop-based farming system. Pero merong ilang lugar na animal-based. Yung may mga malalaki ang poultry sa Tarlac. Kung nadadaanan nyo sa expressway, nakikita yun Tapos yung may mga livestock. Pero mas mas broad kasi or mas malaki kapag yung sa crop-based Okay, pero ang isa pa rin simpleng definition natin ng farming system, sabi dito, unique and reasonable stable arrangement of farming enterprises that a household manages according to well-defined practices in response to the physical, biological, and socio-economic environment and accordance with the household goals, preferences, and resources. So parang ganun nga lang din kanina. Reasonable, stable arrangement of farming enterprises. Ito, ang farming enterprise dito or farm enterprise dito, yung isang group nagtanim ng talong, yung isang group nagtanim ng pipino na nalalanta na.
O yung isa namang group, hindi ko alam kung ano, pipino rin ba to, mas malilit na to. Yan yung farming enterprise nila na minamanage ng iba't ibang laboratory o sa dito sa definition nito ng isang pamilya. Sabi dito, to well-defined practices. Siyempre, yung well-defined practices na yan, ayan, nakita natin nagbabalag kayo yung mga practices. Then dinidiligan, then nilalagyan ng pataba. So, defined na yon. Meron ng techno-guide, ano. In response to the physical, biological, socio-economic environment. Siyempre, kaya actually, pwede naman hindi magbalag ngayon, pero yan yung sinabi sa inyo magbalag para ma-practice nyo. Pag kasi ganito naman tag-araw, pwede nang hindi magbalag. Yun yung in response to physical condition, yung precipitation, temperature, etc. Tsaka yung biological, o maaring kaya binalagan na rin para mas madali makontrol yung pests and diseases, ano. Biological kasi nga yung sa mga insekto yon. And socio-economic environment, yun yung sinabi natin, yung maaring kaya yan ang pinatanim sa inyo. Siyempre, pinoforesee natin na tayo ay kikita or mahal ang pipino later on. So yun ang farming system. Pag sinabi lang kasi natin na farming, mas mababaw kasi yun ibig sabihin ng farming. Ibig sabihin lang noon, dinidefine mo lang doon o dinidescribe mo lang ano yung mga ginagawa mo sa pagtatanim. Halimbawa, ito, farming, kung pipino farming. Ay, sorry, patola pala to. Nakita ko may isang prutas, malabo na kasi mata ko Patola, tama, mukhang patola. Medyo malayo kasi ako class So, yan. Pag sinabi lang natin na patola farming, o di ang sinasabi lang natin dyan ay kung paano tinatawag dito, kung paano tinatanim yung patola, kung paano ano yung fertilizer na inilalagay. Pero pag sinabi na natin farming system, i-describe na natin ano ba yung environment dito sa lugar na ito, sino ba yung nagtanim, ano ba yung kakayanan nila sa pagtatanim, saan nila ibebenta, magkano ang presyo. So then ano yung soil characteristics dito, paano ba yung pagpapautang dito. So mas malawak, in short, holistic ang approach natin. Yung buong sistema ay kinukonsider natin, hindi lang yung mga kung paano itanim yung pipino para yung patola para ma-describe natin na